May kakilala ka bang biglang nanahimik? Yung dating masigla, ngayon ay tila ba nawalan ng sigla? Ito ang kwento ng batang nawalan ng pag-asa, at kung paanong isang simpleng kwento ng hari ang muling bumuhay sa kanyang pananampalataya sa sarili. Isang kwento ng sugat, tapang, at isang larawang hindi mo malilimutan, kaya manatili hanggang dulo, dahil maaaring ito rin ang sagot sa mga tanong mong matagal nang walang kasagutan. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Sa isang liblib na baryo sa San Roque, may isang batang kilala sa pangalan na Kaloy. Siya'y masigla, palangiti, at palaging may baong kwento. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Laging nagkukulong sa madilim na silid, kinakausap ang sarili. Ang dating masiglang Kaloy ay tila nawala. Nag-aalala ang kanyang mga magulang. Tinatanong siya ng mga tao, anong problema, Kaloy? Ngunit wala siyang sagot. Kahit siya, hindi niya alam. Wala na siyang gana sa kahit ano, hanggang sa dumating ang balita, may isang monghe mula sa kabundukan na pansamantalang naninirahan sa gilid ng baryo. Tahimik, matalino, at sinasabing may kakayahang magpagaling ng pusong sugatan. Buong pag-asang isinama ni Mang Ernesto, ama ni Kaloy, ang kanyang anak. Tahimik na naupo si Kaloy sa tabi ng monghe. Wala siyang imik. Ilang oras ang lumipas, pero ni isang salita, wala siyang binigkas. Hanggang sa isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Gusto ko pong magsabi ng matagal ko ng kinikimkim, anya. Bakit may mga taong, kahit ilang beses mabigo, ay umaangat pa rin? At bakit ako? Sa kabila ng pagsusumikap, palaging bigo. Umiti ang monghe, at marahang tinanong, bakit mo nais malaman? Dahil sa loob ng 2 taon, pinaghirapan ko ang isang pangarap. Pero nabigo ako. Araw-araw, pakiramdam ko, isa akong talunan. Kung maaari po, bigyan niyo ako ng dasal o basbas para hindi ko na maramdaman ang sakit. Tumango ang monghe at nagsimula siyang magkwento. Sa bayan ng San Felipe, may isang hari na tinitingala ng lahat. Matapang. Matikas. Isang huwaran ng lakas. Ngunit nang sumiklab ang digmaan laban sa mga mananakop, kinailangan niyang ipagtanggol ang bayan. 11 araw siyang lumaban. Sa huli, siya ang nagwagi, ngunit kapalit nito ang isang binti, isang mata, at isang malalim na peklat sa mukha. Isang araw, habang naglalakad sa palasyo, napansin niya ang mga larawan ng kanyang mga ninuno, lahat matikas, maringal, buo. Napaisip siya, ano kaya ang itsura ng larawan ko? Maaalala ba ang aking katapangan o ang aking kapansanan? Kaya't ipinatawag niya ang pinakamagagaling na pintor sa kaharian. Guhitan niyo ako. Ngunit tandaan, dapat totoo ang larawan, at ito'y dapat magbigay ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ngunit natakot ang mga pintor. Paano ito? Kapag ipininta namin ang kanyang mga kapansanan, baka magalit siya. Kapag naman itinago namin, baka lalo siyang magalit. Walang naglakas loob. Maliban sa isang batang pintor na nagngangalang Isagani. Itinuro siya ng hari at inutusan, mayroon kang 5 araw. Dumating ang ika-6 na araw. Puno ang bulwagan ng palasyo. Nakatakip ang larawan. Tahimik ang lahat. At nang alisin ang takip, tumahimik ang buong silid. Hanggang sa pumutok ang palakpakan. Sa larawan, ang hari ay nakasakay sa kabayo, may hawak na pana. Ang isang binti nakatago sa likod ng kabayo. Isang matay nakapikit, tila nakafocus. Walang sugat na makikita. Ngunit ang tapang at dangal, nakaukit sa kanyang anyo. Namangha ang hari. Paano mo ito nagawa? Lumuhod si Isagani. Noong unang gabi, takot ako. Ngunit napagdesisyonan kong huwag matakot. 2 araw akong tahimik na pinagmasdan ka sa aking isipan. At doon ko nakita ang iyong tunay na anyo, hindi ang katawan mong sugatan, kundi ang diwang matapang. Niyakap ng hari si Isagani at ginawaran ng gantimpala. Tumingin ang monghe kay Kaloy at marahang nagsabi, "Anak, ang sikreto ay hindi pag-iwas sa sakit, kundi ang pagtingin sa sakit ng may mata ng pag-unawa. Kapag tinanggap mo ang hirap, tahimik na pinanood at hindi tinakasan. Doon mo makikita ang tunay mong lakas. Maging katulad ni Isagani. Huwag matakot sa sugat. Sa halip, hanapin ang tapang sa loob nito.
Mula sa araw na yon, unti-unting nabago si Kaloy. At sa bawat pagsubok, hindi na siya natatakot. Tahimik siyang nauupo, humihina ng malalim. At inaalala ang hari, ang sugatan, ngunit matapang na hari sa kanyang isipan. Hindi mo kailangang takasan ang sakit para maging malakas. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang harapin ito ng may puso at pag-unawa. Kapag natutunan mong makita ang kagandahan, kahit sa gitna ng sugat, doon ka tunay na nagtatagumpay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.